Breaking news, Amerika. Nagsabi na magbabayad ng malaki ang Iran sa kanilang ginawang pag-atake. Noong Martes, sinalakay ng Iran ang Israel gamit ang Large Barrage of Ballistic Missiles, isang rare direct attack na naganap pagkatapos ng babala mula sa White House na kanilang kaalyado. Ang missile attack ay kasunod ng pagpatay ng Israel Defense Forces sa pinuno ng Hezbollah at pagkatapos ay naglunsad ng limited ground offensive laban sa mga target ng Hezbollah sa southern Lebanon. Sa nakalipas na mga linggo, inayos ng US ang force posture sa Middle East, naglagay ng substantial force of warships and fighter aircraft sa buong rehiyon upang ipagtanggol ang Israel at ang kanilang mga base. Sinabi ng isang opisyal ng White House na ang US ay aktibong sumusuporta sa mga defensive preparations upang ipagtanggol ang Israel laban sa pag-atake na ito, at idinagdag na ito ay magkakaroon ng malubhang consequences para sa Iran. Sinubok ng pag-atake ang ilan sa mga pinaka-advanced na air defense sa mundo, mga sistemang nagtanggol sa mga Israeli troops at citizens mula sa mga rocket at missile barrage. Ang mga layer ng air defense na ito ay mahalaga sa seguridad ng Israel. Karamihan sa populasyon nito ay within reach ng rockets at missiles na fired by Hamas and Hezbollah, pati na rin ang mga ballistic missiles fired by Yemen's Houthis. Ang teritoryo ng Israel ay unang direktang sinalakay ng Iran noong April. Mga 15% ng budget sa Israel's defense ang nagmumula sa US. Mula nang maitayo ito noong 1948, nagpadala ang US sa Israel ng humigit kumulang $300 billion na tulong sa economic and military aid, na ginagawa itong the largest cumulative recipient of US foreign aid. Halos lahat ng tulong na ipinadala ng US sa nakalipas na mga buwan ay inilaan para sa kanilang mga advanced defense systems at military equipment. Ngunit ang Amerika's involvement sa Israel's war sa Gaza Strip ay naging kontrobersyal. Ang US ay nagbibigay ng limited humanitarian aid sa mga Palestinian sa Gaza, habang nagbibigay din ng military support and weapons sa Israel. Over 180 ballistic missiles directly from Iranian soil at the state of Israel. There were a small number of hits in the center of Israel and some other hits in the southern Israel. The majority of the incoming missiles were intercepted by Israel and a defensive coalition led by the United States. Iran's attack is a severe and dangerous escalation. There will be consequences. Our defensive and offensive capabilities are at the highest levels of readiness. Our operational plans are ready. We will respond wherever, whenever, and however we choose, in accordance with the directive of the government of Israel. Iran and its proxies have been attacking Israel since the 7th of October on 7 fronts. Iran and its proxies seek the destruction of Israel. The Israel Defense Forces will continue doing everything. Pumunta naman tayo sa ibang dako ng balita. Breaking news, malapit ng lagdaan ng Pilipinas ang isang performance-based logistics (PBL) program kasama ang Korea Aerospace Industries o KAI para sa mga FA-50PH light combat aircraft. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na iginawad ang isang PBL contract para sa isang sasakyang panghimpapawid na na-export mula sa South Korea. Ayon sa KAI na nakatanggap ng Notice of Award para sa gawaing FA-50PH. Ang estimated value for the first year, $20 million, at sumasaklaw sa mga spare parts, maintenance, inventory management, and other items required para sa Philippine Air Force fleet of 12 FA-50PH. Saklaw ng kontrata ang isang taong pilot program, at umaasa ang KAI na makakuha ng mga kontrata na mayroong maraming taon pagkatapos nito. Idinagdag nito na ang suporta ng customer nito ay naging mahalaga sa matagumpay na paglalagay ng FA-50PH sa kamakailang pitch black exercise sa Australia. May karanasan ang kumpanya sa mga PBL contract sa pamamagitan ng trabaho nito sa South Korean military sa mga program tulad ng T-50 series, unmanned air vehicles,
at ang KUH-1 Surion Utility Helicopter. Tinataya ng kumpanya na dahil ang mga sasakyang panghimpapawid ay nagsisilbi ng 30 to 40 years, ang halaga ng follow-on support ay maaaring umabot sa 2 hanggang 5 beses sa orihinal na halaga ng pagkuha. Ang matatag na PBL follow-up support ay maaaring maging isang win-win model para sa parehong mga customer at kumpanya sa pamamagitan ng pagtataguyod ng mga pinahusay na kakayahan at pagbawas ng mga gastos sa pagpapatakbo, sabi ni KI President Kang Kuyang. Sinabi niya na ang kontrata ng Pilipinas ay naglalagay ng pundasyon para sa higit pang mga international na PBL contract. Noong August, pumasok ang KAI sa isang Memorandum of Understanding kasama ang Thai Aerospace Industries na may kaugnayan sa lokal na suporta ng mga T-50TH Advanced Jet Trainer. Sinabi rin nito na naghahanda itong mag-sign ng isang PBL contract na sumasaklaw sa T-50ETH kasama ang Royal Thai Air Force. Ang China ay may malaking plano na maging nangungunang superpower ng mundo by the year 2049, pero may isang bagong missile ang lumabas para sa carrier jets ng Amerika na maaring magpabagsak sa pangarap ni Xi Jinping. Ang dating ambisyosong pangarap ng China ay maaring maging isang bangungot. Gaano kalapit na ba ang China sa isang malaking pagkatalo? Ang missile bang ito ang magiging susi para mag-unravel ang ambisyon ng Beijing at magwakas ang pag-akyat nito sa kapangyarihan? Ano kaya ang epekto ng weapon na ito sa maselan na balanse ng kapangyarihan sa Indo-Pacific? Malapit na bang bumagsak ang China at mawala lahat ng naipundar nito? Halina't ma-excite, alamin ang kwento sa likod ng matalinong imbensyon na maaaring magbago sa takbo ng global power. Sa nakalipas na 2 dekada, malaki ang ginawang hakbang ng China sa kanilang military capabilities. Ang US ay patuloy na nagpapakita ng husay sa pagkontra sa mga pagsulong ng China. Sinisigurong nananatiling makapangyarihan ang kanilang carriers at iba pang assets sa rehiyon. Oo, mukhang advantageous ang geographical proximity ng China sa mga posibleng conflict zones. Pero nagiging sanhi rin ito ng pagiging vulnerable ng kanilang puwersa sa mabilis na counter-strikes ng US. Bagamat siguradong mahirap at magastos ang anumang military confrontation, nananatili ang Estados Unidos na may advantage dahil sa kanilang superior technology, strategic alliances at innovative capabilities gaya ng bagong AIM-1 74B missile na nagtitiyak na handa silang kontrahin ang anumang agresyon mula sa China. At ito pa lang ang simula. May isa pang malaking kalamangan ang US pagdating sa missile threats ng China, ang kanilang fleet ng nuclear submarines. Sa isang mapangahas na hakbang, ang China ay gumagawa rin ng sarili nilang mga undersea predators. Pero ang tanong, kaya ba talaga nilang pantayan ang kapangyarihan ng Amerika? Ang bagong submarines ng China, ang Type 095 at Type 096 ay inaasahang lalabas sa early 2030s at idinisenyo para maging mas tahimik at mas mahirap ma-detect. Maaaring mabago nito ang dominasyon ng US sa ilalim ng karagatan. Pero sa kabila ng mga pagsisikap na ito, nananatiling napakalayo ng agwat ng Amerika. Ang US Navy na may mga submarines na hindi matutumbasan ay patuloy na nangingibabaw sa ilalim ng tubig. Ang kanilang mga battle-hardened submarines ay gumagamit ng hindi matatawarang stealth at deadly precision, handang neutralisahin ang anumang banta at panatilihin ang kanilang kontrol sa undersea warfare. Samantala, ang China ay nagbabalak na manguna sa hypersonic missile race, kasama ang pagdevelop ng PL-17 missile na isa pang tangka na hamunin ang air superiority ng Amerika. Ang PL-17 ay isang air-launched missile na idinisenyo para sa fighter jets ng China. Sinasabi ng China na ang missile na ito ay may dual-pulse solid rocket motor at isang lofted trajectory na nagbibigay kakayahan dito na tumama sa mga target na nasa layong 250 miles. Pero sa kabila ng mga advanced features na ito, may kahinaan ang bagong Chinese weapons.
Umaasa ang mga ito sa isang serye ng mga hakbang para mahanap at atakihin ang kanilang target, isang proseso na tinatawag ng Pentagon na kill chain. Para sa isang simpleng weapon tulad ng 155mm artillery shell, ang kill chain ay medyo diretso lang. Ituturo ito ng isang gunner, babarilin, at kung walang makakapigil dito, diretso ito sa target. Ngunit para sa mas advanced na mga guided missiles tulad ng PL-17, mas komplikado at mas mahal ang kill chain. Halimbawa, ang mga passive sensor ng PL-17 ang ginagamit para ma-detect ang radar emissions mula sa kalaban, lalo na sa mga AWACS aircraft ng kaaway. Ang mga passive sensor na ito ay pinagsasama sa mga target location updates na nagmumula sa mga off-board sensors ng mga kakamping AWACS, mga barko o command and control stations habang nasa flight path ang missile. Habang lumilipad ito patungo sa target, ang sistema ng guidance ang tinitiyak na patuloy ito sa tamang direksyon at tinutulungan itong hindi agad ma-detect ng target. Kapag nasa huling bahagi na ng pag-atake, gagamitin ng missile ang active seeker nito para mahanap at sirain ang target. Ngunit kung magkaproblema ang isa sa mga hakbang sa prosesong ito, maaaring mawala ang alignment ng buong sistema. Kung mag-fail ang passive sensor, hindi makakahanap ng target ang missile. Kung mag-fail ang active seeker, hindi ito makaka-lock on sa huling bahagi ng pag-atake. Ang mga bagong Chinese weapons tulad ng PL-17 ay isang paalala na kahit gaano katalino ang mga armas ngayon, nakadepende pa rin ang lakas nito sa kill chains na pinagsama-sama ng maraming komplikadong hakbang. Isa itong realidad na hindi lang kinikilala ng Estados Unidos, kundi matagal na nilang pinag-aaralan at ginagawang bentahe. Ang Amerika hindi lang nasa depensa, kundi aktibong bahagi rin ng game ng kill chain disruption at kamakailan lang nakita sa mga FA-18 Super Hornets ng US Navy ang isang kakaibang weapon sa 2024 Rim of the Pacific exercise. Ang mga Hawaii-based Super Hornets mula sa USS Carl Vinson ay nakita na may dalang missile na may color blue na bands, senyales na hindi ito may explosive warhead or live motor. Ang shape nito ang nakakuha ng atensyon. Tila ito ay aircraft-delivered version ng SM-6 missile na gawa ng Raytheon. Ang missile na ito ay unang ginamit ng US Navy's cruisers at destroyers noong 2013 at idinisenyo para maging multi-domain projectile na kayang magsagawa ng anti-air, anti-ship at missile defense missions. May range ito na 230 miles at bilis na Mach 3. Sinabi rin ng Pentagon na ang SM-6 ay may kakayahang lumaban sa hypersonic missiles. Ang SM-6 ay may solid rocket booster at dual thrust rocket na pinagsama sa nose cone at seeker ng AIM-120 AMRAAM. Ang seeker ng AIM-120 ay nagbibigay ng maraming advantages dahil ito ay nag-ooperate sa X-band ng radar na may mas mataas na resolution kumpara sa mga shipboard spy radars. Pero dahil mas malaki ang airframe ng SM-6, mas malaki rin ang seeker na dala nito. Ang active terminal seeker ng SM-6 ay nagbibigay ng mga mahahalagang advantages, lalo na ang kakayahang umatake ng mga target na mas malayo sa abot ng radar ng host ship nito dahil limitado ang mga radar ng barko sa power output at curvature ng mundo. Ang SM-6 ay nagbibigay sa US Navy ng mas malawak na reach. Ang SM-6 ay network din sa iba pang systems. Pwedeng bigyan ito ng remote targeting mula sa Aegis-equipped ships o AWACS aircrafts na hindi parte ng original launch platform ng missile o onboard sensors nito. Dahil dito, nagiging bahagi ang missile ng Naval Integrated Fire Control Counter-Air Network ng US Navy. Halimbawa, pwedeng maglunsad ng SM-6 ang isang barko at pwedeng i-guide ito ng isang AWACS o F-35 patungo sa isang high-value target. Ibig sabihin, hindi limitado ang missile sa sensors ng launch platform nito o onboard seekers. Ang tanging limitasyon ay ang sariling mechanical capabilities nito. Ngayon, ang US Navy ay inadapt na ang SM-6 para maging air-launched at ang bagong variant nito ay tinawag na AIM-174B.
Sinabi ng US Navy sa isang email sa Flight Global na ang missile na ito ay operationally deployed na. Ibig sabihin, handa na itong gamitin sa combat. At ganoon lang, hawak na ngayon ng Estados Unidos ang record para sa pinakamahabang range na air-launched missile sa buong mundo. 3 beses na mas mahaba ang range nito kumpara sa AMRAAM, mas malayo pa kaysa sa PL-15 ng China at comparable pa sa PL-17. Pero hindi lang sa range nakalamang ang AIM-174B. Ang digmaan sa Ukraine ay nagbigay ng mahalagang aral. Mas mahalaga ang mabilis na produksyon kaysa sa anumang high-tech na features ng weapon system. At sa AIM-174B, ang Estados Unidos ay may malaking advantage sa production capacity dahil ang SM-6 ay nasa production na simula 2013. Ang industrial capacity na kailangan para mag-produce ng mga missile na ito ay available na. Samantalang, ang mga bagong weapons ng US tulad ng AIM-260 ay hindi pa gaano napoproduce sa malaking volume. Inaasahan ng US na mananatiling mataas ang demand para sa air superiority missiles na kayang humarap sa mga Chinese at Russian threats. Nakikita na ng Amerika ang creative na paggamit ng iba't ibang weapon system. Halimbawa, sa Ukraine, ginamit ng mga Ukrainian ang American-made Stinger missiles na karaniwang anti-helicopter weapons para talunin ang Russian KH-101 cruise missiles. Ang KH-101 ay isang subsonic cruise missile na dinisenyo para makaiwas sa mga air defenses ng kaaway. Pero matagumpay itong na-counter gamit ang mga shoulder-launched Stinger missiles ng Ukraine. Hindi lang ito ang halimbawa ng innovation. Ginamit din ng Ukraine ang American-made Sea Sparrow missiles sa kanilang Soviet-era Buk air defense systems. Hindi inaasahan ng kahit sino nagagana ito, pero naging matagumpay ang kombinasyon na ito. Tinawag nila itong Frankensam. Ang kanilang innovation ay nagpapatunay na hindi laging kailangan ng high-tech na bagong technology. Minsan, ang pagkakaroon ng kakayahang i-combine ang old at new systems ang susi sa tagumpay. Malamang na sinusundan na ng Amerika ang ganitong klase ng adaptation habang tumitindi ang tensyon sa Indo-Pacific. Ang air-launched version ng SM-6 ay magbibigay daan sa isang bagong kategory ng weapon systems, ang quasi-ballistic missiles. Mas unpredictable at mas mahirap pigilan ang mga ito kumpara sa mga tradisyonal na ballistic missiles. Ito ang magiging susi sa susunod na henerasyon ng warfare, isang malupit na banta sa China. Sinundan nila ang ballistic trajectory at launch, pero habang nasa flight, pwede silang magbago ng direksyon. Dahil dito, they're ideal para sa high-value targets in tactical situations. Ang SM-6 at ang mga newer siblings nito ay hindi kasing lakas ng Harpoon pagdating sa anti-ship roll kasi mas maliit ang warhead nila, 64 kilograms kumpara sa 200 ng Harpoon. Pero ayon sa Center for Strategic and International Studies, ang range ng SM-6 ang nagbibigay dito ng advantage sa mission kill capability. Baka kayanin ng matitibay na ships ang tama mula sa 64 kilogram warhead. Pero isang precise na strike can destroy critical systems ng isang barko, making it inoperable for the rest of the mission. Baka nakalutang pa rin yung target, pero magiging useless ito sa laban kung disabled ang critical functions nito. Ang high-resolution seeker ng SM-6 at iba pang derivatives nito ay valuable dahil pwede nitong sirain o i-disable ang mga planned vessels from long range. Pero higit pa rito, the US now has the same option to destroy China's AWACS aircraft. Ay ang tala. Ito ay ang one of the best din na loan application. As of now, ay nakakapag-load na ako dito ng 25,000 pesos at napakaliit lang din ng interest. Pero dito, pag na-late ka na pagbabayad, is meron din sa'yo mag-i-email at tatawag at magte-text na magpapaalala na malapit na yung due date mo. Pero kung nakalagpas ka nga sa due date mo, ay napaka-professional naman kausap na mga customer service ng tala. Dito, pwede mo silang kausapin. Or pwede mo silang kausapin, sabihin mo yung talagang reason mo, bakit ka na late ng pagbabayad. At mababait naman sila. So ayun, dito meron din matatanggap na rewards. Ang laki ng rewards dito, 200 pesos. Pag shinare mo yung link mo sa iba,
Tapos nag-click sila dyan at nag-loan sa pamamagitan ng link mo. Pag nagbayad sila, doon ka nila bibigyan ng 200 pesos. Pero hindi mo yun mawi-withdraw. Makukuha mo yun pag nag-loan ka sa kanila. Kumbaga, yung loan amount mo ay babawasan nila ng 200 pesos. Ganun yung reward system ng Tala. So yan ang aking mga top loan apps na legit at hindi mga scam. Sana natulungan kayo ng video na ito. Comment nyo naman kung may mga experience na kayo sa mga nabanggit kong loan apps. Hanggang sa muli!